balita sa labas ng bansa, mas naging komplikado pa ngayon ang pag-aagawan sa teritoryo ng Japan at China. Ito ay matapos namang umeksena ang Taiwan. May 4 na pong mga bangkang pangisda ng Taiwan ang pumalaot sa karagatan na inaangkin ng Japan at China. Inaalalayan pa ang mga Taiwanese fishing vessels ng 8 barko ng Taiwan Coast Guard. Una rito naging mapait ang Sino-Japanese relations matapos bilhin ng Japan ang mga isla sa East China Sea na tinawag na Senkaku sa Japan at Diaoyu sa China. Samantala mga karagdagang ulat sa ibang bansa, hatid ni Edwin Eusebio. Sa Libya, nag-alok ng higit pang tulong si US Secretary of State Hillary Clinton. Ito'y para tuluyan ng malupig ang mga rebeldes sa Libya. Idiniin ni Clinton na mananatiling matatag na kapartner ng Libya ang Amerika. Sa kabila ito ng deadly attack na ginawa sa US Consulate sa Benghazi, nakipagpulong si Hillary Clinton kay Mohammed Magharif na nahalal na mamuno sa National Assembly ng Libya noong Agosto. Personal na nagpaumanhin si Magharif kay Clinton sa nangyaring September 11 attack na pumatay kay US Ambassador Chris Stevens at 3 pang mga Amerikano. Sa Peru, inatasan ng Peru ng Inter-American Court of Human Rights. Hindi para pawalang bisa ang kautusan ng Peru Supreme Court na magbibigay daan sa maagang pagpapalaya sa nakulong na dating Peru President Alberto Fujimori. Pinalagan ng kasalukuyang pamahalaan ng Peru ang pasya ng Korte Suprema nito na paiksiin ang prison terms ng mga miyembro ng death squad na pinakilos noon ni Fujimori. Iginiit ng mga tiga-suporta ni Fujimori na sa edad nitong 74, hindi makatarungan ang hatol ng 25 taong pagkakabilanggo nito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.